Wala na ritong mga gamit ng anak mo, Elena. Ibinigay ko na ang silid na ito kay Sofia at sa bata. Ang mga salitang iyon ni Renato ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Elena, sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso sa loob ng ilang sandali. Wala siyang narinig na sigaw, walang kalabog ng pinto. Tanging ang malupit na katotohanang binitawan ng kanyang asawa sa gitna ng katahimikan ng kanilang sala. Ang karga-kargang sanggol na si Amara na mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang mga bisig ay tila lalong bumigat. Ang amoy ng ospital na kumakapit pa sa balat ni Elena ay biglang napalitan ng mapanghi at nakakasuffocate na amoy ng bagong pintura mula sa pasilyo. Hindi makapaniwalang napatingin si Elena sa pintuan ng silid na buwan-buwan niyang pinaghandaan. Doon sa pintong kahoy na yon, wala na ang mga kulay rosas na titik na bumubuo sa pangalang Amara. Ang mga butas na naiwan ng mga paho ay tila mga sugat na bukas at nagdurugo sa paningin ni Elena. Sa halip, isang bagong karatula ang nakasabit doon. Mas maliwanag, mas mapang-uyam. Mateo, ang kanyang mga binti na nanghihina pa dahil sa hirap ng panganganak at sa sariwang tahi ng kanyang operasyon ay nagsimulang mangatal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na bumigay, na mabuwal sa sahig. Ngunit ang init ng katawan ng kanyang anak na nakasandal sa kanyang dibdib, ang tanghing nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, parang may nakabarang mga bubog na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala sa kanyang mga labi. Renato, ano itong biro na ito? Bulong ni Elena, ang boses ay parang lupaypay na dahon sa gitna ng bagyo. Kakarating lang namin mula sa ospital. Pagod ang bata. Pagod ako. Hindi man lang siya tinignan ni Renato. Sa halip, abala ang kanyang asawa sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Ang mukha ay blangko at walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Hindi ito biro, Elena. Sofia is having a hard time. Kakaalis lang niya sa dati niyang apartment at wala siyang matuluyan. Mateo is a growing boy. He needs a proper room. Si Amara, sanggol pa lang yan. She can sleep in a basket beside our bed. Huwag mo nang gawing malaking issue ito. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid ni Amara. Hindi, ang silid na ngayon ay kay Mateo na. Lumabas mula roon ang isang babaeng may maamong mukha, suot ang isa sa mga duster ni Elena na paborito niya. Si Sofia. May dala siyang baso ng gatas at sa kanyang mukha ay mababakas ang isang ngiting tila nanunokso. Isang tagumpay na hindi kailangang bigkasin. Hi Elena, welcome home, malambing na sabi ni Sofia. Ngunit para kay Elena, ang boses na iyon ay parang kalansing ng kadena. Pasensya ka na ha? Medyo nagulo ko ang gamit mo. Masyado kasing marami ang mga baby clothes na nakatambak dito. Kaya pinalagay ko muna kay Renato sa storage room sa labas. I hope you don't mind. Napahigpit ang yakap ni Elena kay Amara. Ang storage room sa labas? Ang lugar na iyon ay maalikabok, mainit, at malapit sa kulungan ng aso. Doon itinapon ang lahat ng pangarap na itinahi niya para sa kanyang anak. Ang mga masiselang damit, ang malalambot na kumot, ang mga laruang pinag-ipunan niya. Renato, bahay ko rin ito, giit ni Elena. Ang kanyang luha ay dahan-dahang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang hindi hinahayaang pumatak. Pera ko ang ginamit sa pagpaparenovate ng silid na yon. Bakit mo hahayaang ibang tao ang gumamit niyan? Paano ang anak mo? Humarap sa wakas si Renato sa kanya, ngunit walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging inis at pagkasuklam. Anak ko rin si Mateo, Elena. At kung tungkol sa pera ang pag-uusapan natin, huwag mong kalimutan na ako ang nagpapakain sa iyo ngayon habang wala kang trabaho dahil sa panganganak mo. Utang mo sa akin ang lahat ng ginhawang tinatamasa mo. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Utang? Ang lahat ba ng taon ng kanyang pagsisilbi
ang pag-aalaga sa kanyang biyenan, ang pagtitipid niya upang makapagpatayo sila ng negosyo, ay nauwi lang sa salitang utang. "I'm sorry, Elena," singit ni Sofia. Ang tono ay puno ng huwad na simpatya. "Sana huwag kang magalit kay Renato. He's just being a good man. Ayaw niya lang kaming mapahamak ni Mateo. Kung gusto mo, tutulungan na lang kitang mag-ayos sa storage room. I mean, sa guest room na muna kayo, di ba Renato?" "Guest room?" Napatawa ng mapait si Elena. Ang tinutukoy nilang guest room ay ang maliit na silid sa dulo ng kusina na ginagamit at tambakan ng mga sirang gamit. "Gusto niyo kaming itapon ng anak mo sa bodega habang kayo ay nagpapasarap sa silid na inilaan ko para sa kanya?" "Elena, enough!" sigaw ni Renato, na naging dahilan upang magising si Amara at magsimulang umiyak. Ang maliit at paos na tinig ng sanggol ay tila sumusugat sa katahimikan ng bahay. "Ang inay-inay mo! Kita mo natutulog na si Mateo sa loob. Baka magising mo pa siya. Kung ayaw mo matulog sa guest room, nasa labas ang pinto. Pwede kang umalis." Tila tumigil ang mundo ni Elena. Ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya, ang lalaking hinalikan ang kanyang noo bago siya ipasok sa operating room, ay heto ngayon, pinapalaya siya kasama ang kanilang anak na wala pang 1 linggong gulang. Dahan-dahang lumingon si Elena kay Sofia, na ngayon ay nakasandal na sa balikat ni Renato. Nakita niya ang isang mabilis na pagkislap ng tagumpay sa mga mata ng babae bago ito muling nagkunwaring malungkot. Sa sandaling yon, alam ni Elena na hindi lamang silid ang ninahaw sa kanya. Ninahaw ang kanyang dangal, ang kanyang tahanan, at ang kanyang tiwala. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang sakit sa kanyang tahi ay kumikirot, tila nagpapaalala sa kanya na ang sugat sa labas ay gagaling, ngunit ang sugat sa loob ay baka habang buhay na magmarka. Pumasok siya sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Madilim doon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas. Inilapag niya si Amara sa isang lumang kutsyon na nakalatag sa sahig. Ang amoy ng amag ay sumalubong sa kanila. Umupo si Elena sa tabi ng kanyang anak. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay mabilis na humahalik sa malamig na sahig, tila nakikiramay sa kanyang pait. "Bakit?" tanong niya sa kanyang sarili. "Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko?" Naalala niya ang mga araw na pinang-arap nila ni Renato ang bahay na ito. Ang bawat hollow block, ang bawat kulay ng pintura, ay bunga ng kanilang pagsisikap. Ngunit ngayon, siya ay naging isang estranggero sa sarili niyang tahanan. Isang bilanggo sa sarili niyang pangarap. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa maliit na kamay ni Amara. Ang init ng balat ng bata, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang lamunin ng dilim. "Patawad, anak," bulong niya sa hangin. Patawad dahil hindi kita na isalubong sa isang mundong punong-puno ng pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya kanina. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa bintana, sa labas kung saan patuloy ang pagpatak ng ulan. Ang langit ay madilim, ngunit alam niyang pagkatapos ng bawat bagyo, laging may liwanag. Hindi siya mananatiling biktima. Hindi niya hahayaang lumaking, walang pangalan ang kanyang anak sa loob ng bahay na ito. Mula sa labas, narinig niya ang malakas na tawa ni Renato at ang malanding hagikik ni Sofia. Tila ipinaggumukha sa kanya na sila na ang bagong hari at reyna ng tahanang iyon. Hinaplos ni Elena ang kanyang tiyan na nananakit pa rin. Ang bawat kirot ay nagsisilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang jacket. May isang mensahe siyang nakita mula sa kanyang bangko, isang alerto na may nag-withdraw ng malaking halaga mula sa kanilang joint account. Doon ay tuluyan ng nanigas ang puso ni Elena.
Ang lahat ng emosyon ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Hindi niyo ako lubos na kilala, bulong ni Elena sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kawalan ng liwanag. Kinuha niyo ang lahat sa akin, pero sisiguraduhin kong sa huli, kayo ang walang matitira. Sa labas ng pinto, narinig niya ang pag-akyat ni Renato at Sofia sa itaas, patungo sa silid na dapat ay kay Amara. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa hagdan ay tila mga martilyo na nagpapabaon sa plano ni Elena. Tumayo siya ng dahan-dahan, tinitiis ang hapdi, at lumapit sa pintuan ng maliit na bodega. Inilok niya ito mula sa loob, hindi para protektahan ang kanyang sarili mula sa kanila, kundi para masiguradong walang makakakita sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang mga mata. Ito na ang simula. Ang pag-uwi niya sa bahay na ito ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento bilang asawa, kundi ang simula ng kanyang kwento bilang isang ina na handang pumatay ng sariling emosyon para sa katarungan. Ang kakarampot na liwanag na nagmumula sa maliit na bintana ng bodega ay tila nanunukso sa namamagang mga mata ni Elena. Hindi siya nakatulog. Sa bawat sandali na pipikit siya, naririnig niya ang boses ni Renato na itinataboy siya at ang imahe ng kanyang mga gamit na nakatambak sa madilim na sulok ng silid na ito. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kirot, isang paalala mula sa kanyang sariwang tahi na hindi pa lubos na naghihilom ang kanyang katawan. Ngunit mas masakit ang sugat na hindi nakikita. Dahan-dahan siyang bumangon para kumuha ng mainit na tubig para kay Amara. Sa labas ng bodega, narinig niya ang kalansing ng mga kubyertos at ang amoy ng sinangag na bawang na pumupuno sa bahay. Iyon ang paboritong agahan ni Renato, ang agahang madalas niyang ihanda ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, ibang kamay na ang gumagawa niyon. Pagpasok niya sa kusina, bumigat ang kanyang dibdib nang makita ang kanyang binan, si Lola Belen. Nakaupo ito sa kabisera, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Sa tabi nito ay si Sofia, na abalang nagsasali ng kape para sa matanda. Mabuti naman at nagising ka na, Elena, bungad ni Lola Belen. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalala. Akala ko ay balak mo nang maghapon sa loob ng bodegang yon at hayaang si Sofia ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Tumigil si Elena sa tapat ng lababo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang takur. Mama, kakarating ko lang po kagabi galing ospital. At alam niyo pong hindi dapat ako naroon sa bodegang yon. Bakit niyo hinaya ang mangyari ito? Ibinaba ni Lola Belen ang kanyang tasa ng may diin. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala. Huwag mo akong simulan sa mga drama mo, Elena. Nagpapasalamat ka nga at pinatitira ka pa rin ni Renato rito sa kabila ng pagiging matigas ng ulo mo. Sofia is a blessing to this family. Siya ang nag-aalaga sa akin habang ikaw ay abala sa pagbubuntis mo. At si Mateo, kailangan ng bata ngayon ng maayos na lugar. Pero si Amara ang tunay na apo niyo, Mama, pilit ni Elena. Ang boses ay nagsisimulang manginig sa galit at bighati. Paano niya nagagawang unahin ang anak ng ibang tao kaysa sa sarili niyang dugo at laman? Dugo at laman? Napatawa ng mapait si Lola Belen. Ang mahalaga ay kung sino ang nandito at nagsisilbi. Sofia understands her place. Ikaw, puro ka reklamo. Bakit hindi mo tularan si Sofia? She's so sweet and caring. Kung hindi ka makatiis sa desisyon ni Renato, maluwag ang pinto, Elena. Walang pumipigil sa'yo. Sa sandaling yun, lumapit si Sofia kay Elena. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ate Elena, pasensya ka na talaga. Sabi ko nga kay Renato, kahit sa sofa na lang kami ni Mateo, pero ayaw niya talaga. Masyado raw siyang nag-aalala sa amin. Huwag ka nang magalit kay Mama Belen. Tumutulong lang siya para maging maayos ang lahat. Huwag mo akong tawaging ate. Malamig na sagot ni Elena habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Sofia. Hindi tayo magkapatid at hinding-hinding tayo magiging pamilya. Eksaktong pumasok si Renato sa kusina
at narinig ang sinabi ni Elena. Agad na nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Lumapit siya kay Sofia at inakbayan ito, 1 kilos na tila isang deklarasyon ng digmaan laban kay Elena. Ano na naman bang gulo ito, Elena? Iritadong tanong ni Renato. Pati ba naman si Mama pagsasabihan mo ng ganyan? Can't you just be grateful for once? Sofia is trying her best to be nice to you, pero ikaw, parang kang laging nanunuklaw. Nice? Renato, kinuha niya ang kwarto ng anak mo. At hinahayaan niyo lang siyang itrato ako na parang katulong sa sarili kong bahay. Enough! Sigaw ni Renato. Ang lakas ng kanyang boses ay tila yumanig sa mga pinggan sa mesa. Kung hindi mo kayang tanggapin ang kaayusan dito, bumalik ka na lang sa bodega. Doon ka magreklamo sa mga ipis. Huwag mong sirain ang umaga namin. Wala nang nagawa si Elena, kundi ang tumalikod. Ang kanyang mga luha, na kanina pa niya pinipigilan, ay mabilis na pumatak habang naglalakad siya pabalik sa madilim na pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalang pag-asa. Pagbalik niya sa bodega, nadatnan niyang gising na si Amara. Ang maliit na sanggol ay bahagyang naninginig dahil sa lamig na pumapasok mula sa mga siwang ng dingding. Walang maayos na sapin ang sahig, at ang tanging nagbibigay ng init ay ang manipis na kumot na dala nila mula sa ospital. Dito naganap ang isang sandali ng tahimik na pighati. Kinuha ni Elena ang isa sa kanyang mga lumang asul na t-shirt mula sa tumpok ng mga gamit. Lumuhod siya sa malamig na semento at maingat na isiniksik ang tela sa malaking bitak ng bintana upang harangan ang hanging nanggagaling sa labas. Pagkatapos, binuhat niya si Amara at niyakap ito ng mahigpit. Patawad anak, bulaw ni Elena habang ang kanyang muka ay nakasubsob sa malambot na buhok ng sanggol. Patawad dahil dito kita kailangang itira. Pero pangako, hindi tayo habang buhay na mananatili sa dilim. Hahanapan ko ng paraan para mabigyan ka ng liwanag. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang masayang tawanan mula sa kabilang panig ng dingding, mula sa silid na kinuha nila. Narinig niya ang boses ni Renato na kinakausap si Mateo. Tinatawag itong anak ng may buong pagmamahal. Narinig niya ang malanding tawa ni Sofia at ang papuri ni Lola Belen sa nilutong agahan nito. Ang bawat tunog ng kanilang kaligayahan ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Elena. Ang kontrast ng kanilang tawanan sa katahimikan ng kanyang pagdurusa ay sapat na upang pasabugin ang anumang natitirang pasensya sa kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa kwarto, hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa kung paano nila nagagawang burahin ang pagkatao niya at ng kanyang anak nang walang kahit anong pagsisisi. Habang nakaupo sa sahig ng bodega, sa gitna ng mga amoy ng alikabok at lumang papel, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa isip ni Elena. Hindi na sapat ang umiyak. Hindi na sapat ang magmakaawa. Kung ang bahay na ito ay naging impiyerno para sa kanya, titiyakin niyang siya ang magiging apoy na susunog sa lahat ng kasinungalingan ni Renato at Sofia. Ate Elena, baka naman pwedeng pakiluto si Mateo ng sopas? Masama kasi ang pakiramdam ko at kailangan kong asikasuhin ang mga damit ni Renato. Ang boses ni Sofia ay tila isang malambot na bulak na may nakatagong mga tinik. Nakatayo siya sa pintuan ng kusina, suot ang isang mamahaling silk robe na alam ni Elena na binili gamit ang pera mula sa kanilang joint account. Habang si Elena ay pilit na itinatayo ang kanyang nanghihinang katawan para magtimpla ng gatas ni Amara, heto ang babaeng umagaw sa kanyang silid, inuutusan siya na parang isang bayarang katulong. Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak ng bote, ngunit mas pinili niyang manahimik. Alam niyang sa bahay na ito, ang bawat salitang bibitawan niya ay gagamitin laban sa kanya. Ang katahimikan ang tanging baluti na natitira sa kanya habang tinitiis ang hapdi ng kanyang operasyon na tila humihila sa bawat hakbang niya. Oh, bakit hindi ka sumasagot? Isang pakiusap lang naman ate. After all, nakatira ka rito ng libre, di ba? Pagpapatuloy ni Sofia.
Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pang-uuyam. Nakatira ako rito dahil asawa ako ni Renato at bahay ko rin ito, Sofia. Malamig na sagot ni Elena nang hindi tinitignan ng babae. Kung gusto mong ipabluto ang anak mo, gawin mo. Huwag mong asahan na pagsisilbihan kita. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yon ay ang pagpasok ni Renato sa pintuan. May dalang isang maliit na asul na kahon. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag nang makita si Sofia, isang ekspresyong matagal nang hindi nakikita ni Elena para sa kanyang sarili. Sweetheart, para sa'yo, sabi ni Renato sabay abot ng kahon kay Sofia. Pagbukas nito, isang gintong pulseras ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng kusina. Naniga si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang pulseras na iyon ang disenyong itinuro niya kay Renato noong nakaraang buwan. Ang regalong ipinangako sa kanya ni Renato matapos niyang isilang si Amara. Ang perang pambili niyon ay ang pondong inilaan nila para sa unang check-up at mga bakuna ng kanilang anak. Ang ganda naman nito, Renato! Thank you so much! Bulalas ni Sofia, sabay yakap ng mahigpit sa lalaki. Lumingon siya kay Elena nang may mapang-aping ngiti. Look, Ate Elena, bagay ba sa akin? Hindi nakapagsalita si Elena. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong karayom. Ang bawat sentimo ng perang iyon ay bunga ng pagtitipid niya sa loob ng 9 na buwan. Tinitiis na hindi bumili ng bagong damit para lang masiguradong ligtas ang kinabukasan ni Amara. Ngayon, ang seguridad na iyon ay nakasuot na sa braso ng isang manunulot. Renato, ang pera para sa check-up ni Amara sa susunod na linggo, yun ba ang ginamit mo? Ang boses ni Elena ay halos pabulong na sa tindi ng sakit. Umirap si Renato. Ang pagmamahal sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng put. Ang dami mo talagang reklamo, Elena. Minsan lang regaluhan si Sofia, kinuwestiyon mo pa. I can always earn more money. Huwag mong ipagkait sa tao ang maliit na kaligayahan pagkatapos ng lahat ng stress na dinaranas niya dahil sa kamalditahan mo. Maliit na kaligayahan? Pera iyon ng anak mo, Renato. Paano ang mga bakuna niya? Paano ang kalusugan ko? You're overreacting as usual, putol ni Renato. Magluto ka na lang kung gusto mong kumain. At siguraduhin mong masarap ang sopas para kay Mateo. Kundi, malalagot ka sa akin. Umalis ang dalawa na magkayakap. Iniwan si Elena na mag-isa sa kusina, kasama ang kumukulong sopa sa kalan. Ang init ng singaw ay humahalik sa kanyang muka. Ngunit mas mainit ang apoy ng galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Habang naghahanda ng mangkok, napansin ni Elena na naiwan ni Sofia ang kanyang cellphone sa ibabaw ng counter. Biglang nag-vibrate ito. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang numerong walang pangalan. Nasaan na ang pera? Kailangan na ni Mateo ang share niya. Huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na ama ng batang yan. Bago pa man mabasa ng buo ni Elena ang mensahe, mabilis na bumalik si Sofia sa kusina at kinuha ang phone. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Elena, at sa isang segundo, ang maamong mukha ni Sofia ay nagbago, naging madilim at mapanganib. Nakikialam ka ba ng gamit na hindi sayo, Elena? Mahinang tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng banta. Sino ang nag-text sayo, Sofia? Anong ibig sabihin ng mensaheng yun? Hamon ni Elena. Imbes na sumagot, isang mapanlin lang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Bigla niyang hinawakan ang mangkok ng mainit na sopas na kakahain lang ni Elena. Sa isang mabilis na pagkilos, ibinuhos ni Sofia ang bahagi ng mainit na sabaw sa sarili niyang braso at binitawan ang mangkok sa sahig. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Aray! Renato! Tulong! Tili ni Sofia, habang pilit na pinatutulo ang luha sa kanyang mga mata. Mabilis na tumakbo si Renato sa kusina, kasunod si Lola Belen. Nakita nila si Sofia na nakahawak sa kanyang braso na namumula na sa init, habang si Elena ay nakatayo lang doon, gulat at hindi makagalaw. Anong ginawa mo? Sigaw ni Renato
habang tinitignan ang nabasag na mangkok at ang namumulang balat ni Sofia. Renato, ayaw ko lang namang pilitin siyang magluto. Pero bigla siyang nagalit. Sinabuyan niya ako. Pagsisinungaling ni Sofia habang humihikbi sa dibdib ni Renato. Wala akong ginawa. Siya ang nagbuhos niyan sa sarili niya. Depensa ni Elena. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Ang lakas niyon ay nagpatumba sa kanya sa sahig. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa mga basag na piraso ng mangkok. Naramdaman niya ang matalas na hapdi ng porselana na gumuhit sa kanyang palad. Wala kang kwentang babae, galit na sabi ni Renato. Pati bata at taong walang laban, sasaktan mo? Mula ngayon, wag na wag kang lalapit sa amin. Manatili ka sa loob ng bodegang yon kung ayaw mong tuluyan kitang palayasin. Renato, itapon mo na yan sa labas. Salot yan sa pamilya natin. Dagdag ni Lola Belen habang inaasikaso ang braso ni Sofia. Iniwan nila si Elena sa sahig ng kusina, mag-isa sa gitna ng mga basag na pangarap at dumanak na sabaw. Ang sakit sa kanyang pisngi ay unti-unting namanhid, ngunit ang mensaheng nabasa niya sa cellphone ni Sofia ay nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na ama ng batang yan. Habang pinupulot ni Elena ang mga piraso ng basag na mangkok, kahit dumudugo ang kanyang mga daliri, hindi siya umiyak. Sa halip, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May hawak na siyang alas. May malaking lihim si Sofia at gagawin ni Elena ang lahat upang mabuksan ang pintong iyon. Akala niyo ay talo na ako. Bulong ni Elena habang pinagmamasdan ang patak ng kanyang sariling dugo sa sahig. Pero hindi niyo alam, ang bawat sampal na tinatanggap ko ay kabayaran para sa bawat piraso ng katotohanang ilalabas ko. Handa na akong maging masama kung iyon lang ang paraan para makuha ang katarungan. Ang bawat pintig ng pisngi ni Elena ay tila isang orasang nagbibilang ng kanyang mga nawawalang pangarap. Sa loob ng madilim na bodega, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mahimbing na paghinga ni Amara at ang amoy ng lumang kahoy, unti-unting nanunumbalik ang katinuan ni Elena. Ang hapdi ng sampal ni Renato ay unti-unti nang napalitan ng isang malamig na panghinginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa katotohanang napagtanto niya. Kinuha ni Elena ang kanyang bag, ang tanging gamit na hindi nila naitapon sa labas dahil nakasabit ito sa kanyang balikat nang siya ay itaboy. Sa loob nito, hinanap niya ang kanyang pitaka. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang bawat siper. Wala roon ang kanyang mga credit card. Wala roon ang kanyang ATM card. Ang natitira na lamang ay ilang pirasong barya at ang kanyang sedula. Mabilis niyang binuksan ang kanyang cellphone upang tignan ang kanilang online banking account. Ang liwanag ng screen ay tila sumugat sa kanyang mga mata sa gitna ng kadiliman. Sa tapat ng salitang balance, isang nakapanlulumong numero ang sumalubong sa kanya. 0. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan bilang isang accountant bago siya mag-leave para manganak. Ang kanyang mga bonus, ang kanyang ipon mula sa kanyang mga magulang, ang pondong inilaan niya para sa edukasyon ni Amara, ay nilimas na ni Renato. Ang bawat sentimo ay nailipat na sa isang account na hindi na niya ma-access. Hayop ka, Renato, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nang inyinig sa matinding galit. Hindi lang silid ang ninakaw mo sa anak ko. Ninakaw mo rin ang buhay niya. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihinagpis nang marinig niya ang kalabog ng pinto sa labas. Kasunod ang boses ni Sofia na tila nakikipagtalo sa isang tao sa telepono. Maingat na tumayo si Elena at lumapit sa maliit na siwang ng pintuan ng bodega. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang tatawag dito, buliw ni Sofia sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malayo sa malambing na tono na ginagamit niya kay Renato. Nakukuha ko na ang loob ng matanda at ng asawa niya. Konting tiis na lang. Maibebenta na ni Renato ang lupa sa probinsya. Pagkatapos noon, makukuha na natin ang pera at aalis na kami rito. Nanlaki ang mga mata ni Elena.
Ang lupang tinutukoy ni Sofia ay ang tanging pamana ng mga magulang ni Elena. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang lumang bahay sa Batangas na nakapangalan pa rin sa kanya. Ngunit alam niyang nakuha ni Renato ang kanyang pirma sa ilang dokumento noong siya ay nasa ilalim pa ng gamot matapos ang operasyon. Dahan-dahang lumayo si Elena sa pinto. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang mahanap ang mga dokumentong iyon bago pa mahuli ang lahat. Nang marinig niyang umalis ang sasakyan ni Renato at pumasok si Sofia sa banyo para maligo, sinamantala ni Elena ang pagkakataon. Maingat siyang lumabas ng bodega, tinitiis ang bawat kurot ng kanyang tahi. Pumasok siya sa dating silid nila ni Renato. Ang silid na ngayon ay puno na ng mga gamit ni Sofia. Ang amoy ng masangsang na pabango ni Sofia ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis niyang hinalugog ang mga drawer ng lamesa ni Renato. Alam niyang doon itinatago ng kanyang asawa ang mga mahahalagang papel. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo ng alahas na binili ni Renato para kay Sofia, nakakita si Elena ng isang kulay kape na envelope. Binuksan niya ito at doon ay tumambad ang isang dokumentong hindi niya inaasahan. Hindi ito ang titulo ng lupa. Ito ay isang birth certificate. Sa itaas na bahagi, nakasulat ang pangalang Mateo Sofia de la Cruz. Ngunit ang mas nagpagimbal kay Elena ay ang pangalan ng ama na nakasulat sa dokumento. Hindi ito si Renato. Ang pangalang nakasulat doon ay Marco Valdez. Sino si Marco? Tanong ni Elena sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Elena. Wala siyang mapagtataguan. Ang tanging malapit na lugar ay ang ilalim ng kama. Ngunit alam niyang hindi kakayanin ng kanyang katawan ang gumapang ng mabilis. Pumasok si Sofia sa silid. Suot ang kanyang bathrobe at may hawak na tuwalya. Tumigil siya nang makita si Elena na hawak ang envelope. Ang maamo niyang muka ay biglang naglaho, napalitan ng isang hitsurang parang demonyong nabuking. Anong ginagawa mo sa gamit namin, Elena? Malamig na tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik habang nakatingin sa hawak na papel ni Elena. Sino si Marco, Sofia? Matapang na balik tanong ni Elena, bagamat ang kanyang tuhod ay nanginginig na sa kaba. Bakit hindi pangalan ni Renato ang nakasulat dito bilang ama ni Mateo? Niloloko mo si Renato, hindi ba? Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elena. Ang bawat hakbang niya ay tila isang predator na papalapit sa kanyang biktima. Akala mo ba ay may pakialam ako kung malaman ni Renato ang totoo? Bulong ni Sofia nang makalapit siya kay Elena. Masyado siyang bulag sa akin. Kahit ipakita mo pa yan sa kanya, gagawa ako ng paraan para ikaw ang lumabas na sinungaling. At sa tingin mo ba, hahayaan kitang makalabas ng kwartong ito dala ang papel na yan? Biglang hinablot ni Sofia ang buhok ni Elena at pilit na kinuha ang envelope. Ang lakas ni Sofia ay higit sa inaasahan ni Elena, lalo na't siya ay mahina pa mula sa panganganak. Napasigaw sa sakit si Elena. Ngunit mabilis na tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig gamit ang isa pang kamay. Makinig ka sa akin, matanda. Giit ni Sofia habang nakadiin ang kanyang mga kuko sa balat ni Elena. Wala ka ng pera, wala ka ng kwarto, at sa lalong madaling panahon, wala ka na ring asawa. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako sa bodega mo kung gusto mo pang makitang lumaki ang anak mo. Itinulak ni Sofia si Elena ng malakas, naging dahilan upang tumama ang likod nito sa kanto ng cabinet. Ang matalim na tunog ng pagtama ng buto ni Elena sa kahoy ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim dahil sa tindi ng sakit. Lumabas ka na bago ko patawagan si Renato at sabihing sinubukan mo akong saktan muli. Banta ni Sofia habang pinupunit ang birth certificate sa harap mismo ni Elena. Ang bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig
ay tila ang pagkadurog din ng huling pag-asa ni Elena. Lumabas si Elena ng silid na gumagapang sa pader para lamang makatayo. Habang naglalakad siya pabalik sa bodega, bawat hakbang ay tila isang saksak sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagay ang napansin niya sa kanyang palad. Bago pa man makuha ni Sofia ang papel, may isang maliit na bahagi ng dokumento ang napunit ni Elena at nanatili sa kanyang kamao. Ito ang bahagi kung saan nakasulat ang address ng ama ni Mateo. Hindi pa tapos ang laban. Ang bawat piraso ng alikabok sa loob ng bodega ay tila saksi sa unti-unting pagbangon ng diwa ni Elena. Hawak ang maliit na punit ng papel na naglalaman ng address ni Marco Valdez. Naramdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi nagmumula sa katawan, kundi sa pot na nag-aalab sa kanyang puso. Ang hapdi sa kanyang likod mula sa pagkakabangga sa cabinet ay tila nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking ito. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang mahinang katok ang narinig niya sa likod ng pinto ng bodega. Hindi ito ang malakas at bastos na katok ni Renato o ang mapanuyang pagpihit ni Sofia. Ito ay isang maingat at tila natatakot na tunog. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto. Doon ay tumambad ang mukha ni Aling Rosa, ang kanilang dating kasambahay na pinatalsik ni Renato noong nakaraang buwan, dahil lamang sa pagtatanggol nito kay Elena. Ang matanda ay balot ng isang kupas na pashmina at may dalang maliit na plastik na may lamang mainit na pandesal at kape. Iha, Elena, bulong ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng awa habang tinitignan ang kalagayan ni Elena sa loob ng bodega. Nabalitaan ko ang nangyari. Patawarin mo ako at ngayon lang ako nakadalaw. Pinagmamasdan ko ang pag-alis ng sasakyan ni Renato. Bago ako naglakas, loob na pumasok sa gate. Naramdaman ni Elena ang isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng bahay na ito, kung saan siya ay itinuturing na basura, ang malasakit ni Aling Rosa ay tila isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto. Pinatuloy niya ang matanda sa loob ng masikip na espasyo. Aling Rosa, salamat po. Pero mapapahama kayo kapag nakita kayo rito na namamabelen. Pag-afaalala ni Elena habang tinatanggap ang pagkain. Huwag mo akong alalahanin, iha. Mas nag-aalala ako sa iyo at kay Amara. Sabi ng matanda habang hinahaplos ang pising-inang sanggol. Makinig ka, Elena. Nung narito pa ako, may mga bagay akong nakita na hindi ko masabi dahil sa takot kay Renato. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Dito nagsimulang magkwento si Aling Rosa sa isang mahinang boses na tila isang kumpisal. Isinalaysay niya na tuwing wala si Renato at nasa trabaho, may isang lalaking madalas bumisita kay Sofia. Ang lalaking iyon ay hindi kamag-anak dahil ang kanilang mga kilos ay masyadong malapit at puno ng lihim. Minsan pa nga ay narinig ni Aling Rosa na nagtatalo ang dalawa tungkol sa perang hinihingi ng lalaki bilang kapalit ng kanyang pananahimik tungkol sa tunay na ama ni Mateo. Ang pangalan niya ay Marco, Aling Rosa? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Yun nga ang tawag ni Sofia sa kanya, iha. Isang lalaking may malaking tattoo sa braso at laging nakasuot ng itim na jacket. Minsan pa nga ay dinala niya si Mateo sa labas nang hindi nalalaman ni Renato, sagot ni Aling Rosa. Ito na ang kumpirmasyon na kailangan ni Elena. Ang lahat ng hinala niya ay totoo. Si Renato ay pinapaikot lang sa daliri ng isang babaeng ginagawa siyang gatasan para sa pamilyang hindi naman kanya. Bago umalis si Aling Rosa, may iniabot siya kay Elena na isang maliit at itim na kagamitan. Isa itong lumang digital voice recorder na pag-aari ng anak ng matanda. Gamitin mo ito, Elena. Itago mo sa silid kung saan sila madalas mag-usap. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo sa bodegang ito, wika ni Aling Rosa. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Aling Rosa ang mga kamay ni Elena. Ang mga palad ng matanda ay magaspang, sagisag ng maraming taon ng pagsisikap at katapatan. Laban, iha,
huwag kang susuko. Para sa anak mo, kailangan mong maging matatag. Hindi habang buhay na nagwawagi ang kasamaan. Ang tagpong iyon ay tila isang pagbabasbas para kay Elena. Ang init ng kamay ni Aling Rosa ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya naramdaman simula nang lumabas siya ng ospital. Nang umalis ang matanda, hindi na Elena ang babaeng umiiyak sa dilim. Siya na ang babaeng nagluluto ng isang planong tatapos sa lahat ng ito. Nang hapong iyon, sinamantala ni Elena ang pagkakataon habang si Sofia ay nasa itaas at si Lola Belen ay natutulog sa sala. Maingat siyang pumasok sa kusina, doon sa ilalim ng lamesa kung saan madalas magbulungan sina Sofia at ang kanyang mga kasabwat sa telepono. Ikinabit niya ang recorder sa isang bahaging hindi madaling makita. Bumalik siya sa bodega at naghintay. Ang bawat minuto ay tila isang taon. Naririnig niya ang mga yabag sa itaas, ang boses ni Renato na kararating lang, at ang malambing na pagbati ni Sofia. Lumipas ang ilang oras. Nang malalim na ang gabi at naniniwala ang lahat na natutulog na si Elena, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa labas. Gamit ang kanyang matalas na pandinig, tila naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kusina. Kinaumagahan, nang makaalis na muli si Renato, mabilis na nakuha ni Elena ang recorder. Bumalik siya sa bodega, isinuot ang earphones at pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang kalansing ng baso. Kasunod, ang boses ni Sofia na punong-puno ng galit. Kailangan nating pabilisin ang pagkuha sa titulo ng lupa ni Elena, sabi ni Sofia sa recording. Masyado nang nagiging matigas ang ulo ni Marco, gusto na niyang kunin si Mateo. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa benta ng lupa, ibibigay ko sa kanya ang share niya at palalabasin nating pinalayas ko siya. Si Renato, hayaan mo siya. Kapag wala na siyang pera, wala na rin akong silbi sa kanya. Itatapon ko rin siya gaya ng ginawa niya sa asawa niya. Napatakip ng bibig si Elena. Ang boses ni Sofia sa recording ay walang bakas ng pag-ibig o kahit kaunting malasakit kay Renato. Ito ay boses ng isang predator na handang lumamo ng kahit sino para sa sariling kapakanan. Ngunit ang huling bahagi ng recording ang nagpatayo ng balahibo ni Elena. Bukod sa lupa, may plano na ako kung paano tuluyang mawawala si Elena sa landas natin. Isang aksidente lang ang kailangan at pagkatapos noon, wala nang hahadlang sa atin. Sa susunod na linggo, sa kaarawan ni Mama Belen, tatapusin na natin ang lahat. Nabitawan ni Elena ang recorder. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Hindi lang pala ang kanyang ari-arian at asawa ang gustong kunin ni Sofia. Gusto rin itong kunin ang kanyang buhay. Tumingin si Elena kay Amara na inosenteng naglalaro ng kanyang sariling mga daliri. Ang takot na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matalim at nakamamatay na determinasyon. Hindi niyo ako mauunahan, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Akala niyo ay tupa ang kinakalaban niyo? Hindi niyo alam na ang tupang itinapon niyo sa bodega ay natuto ng maging lobo. Ang pinakamabisang baluti ay hindi bakal, kundi ang niting nagtatago ng pot. Ito ang paulit-ulit na bulong ni Elena sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin sa loob ng bodega. Hinaplos niya ang kanyang pisingi na wala na ang pamamaga. Ngunit ang alaala ng sampal ni Renato ay tila nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Ngayong araw, magsisimula ang kanyang pinakamalaking pagtatanghal. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging bida sa isang dula, kung saan siya rin ang direktor. Lumabas si Elena ng bodega na may bitbit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Naglakad siya patungo sa sala kung saan nakaupo si Lola Belen, na abalang nanonood ng kanyang paboritong drama sa telebisyon. Sa bawat hakbang, tinitiyak ni Elena na ang kanyang mukha ay blanko, walang bakas ng galit, tanging ang anyo ng isang babaeng tuluyan ng sumuko sa tadhana. "Mama, hayaan niyo po akong hilurin ang inyong mga paa," mahinang wika ni Elena habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang biyenan.
Nagulat si Lola Belen. Tiningnan niya si Elena nang may pagdududa. Ngunit nang makita ang tila maamong mga mata ng manugang, unti-unting lumambot ang kanyang muka. Mabuti naman at tataahan ka na, Elena. Yan ang dapat na ginagawa ng isang matinong manugang. Hindi yung puro kareklamo at pakikipag-away. Patawad po, Mama. Masyado lang po akong nabigla sa mga nangyari. Gusto ko lang pong bumawi sa inyo at kay Renato. Sagot ni Elena habang maingat na nilubog ang mga paa ng matanda sa tubig. Habang dahan-dahang hinihilod ang mga paa ni Lola Belen, ang bawat himaymay ng pagkatao ni Elena ay nagnanais na sumigaw sa pandidiri. Ang matandang ito, na dapat ay naging ikalawang ina niya, ang siyang nagtulak sa kanya sa hukay. Ngunit pinigil ni Elena ang kanyang emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling banayad, tila isang masunuring alipin, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng nagmamasid sa paligid. Doon niya nakita ang hinahanap niya. Ang isang maliit na pouch na lagi nakasukbit sa baywang ni Lola Belen, ang pouch na naglalaman ng susi ng antigong cabinet sa silid ni Renato, kung saan itinatago ang mga orihinal na dokumento ng lupa at mga ari-arian. Alam mo, Elena, simula ni Lola Belen habang ninanamnam ang masahe ni Elena. Kung ganyan ka lang sana noon pa, hindi na sana kailangang maghanap ni Renato ng iba. Si Sofia, mabait naman siya. Sadyang malambing lang talaga sa asawa mo. Numiti lang ng tipid si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, Mama. Naiintindihan ko na po. Nang makatulog si Lola Belen sa gitna ng kanyang panonood, dahil sa sarap ng masahe, dahan-dahang kumilos si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang kinuha ang pouch sa baywang ng matanda. Walang tunog. Walang kalansing. Tanging ang mahimbing na hilik ni Lola Belen ang naririnig sa sala. Mabilis na nagtungo si Elena sa dating silid nila ni Renato. Alam niyang wala roon si Sofia dahil narinig niyang nagpaalam ito kanina na magpapasalon. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng pabango ni Sofia ay tila sumusuka sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya nagpadala sa emosyon. Nilapitan niya ang malaking kahoy na cabinet. Isinaksak niya ang susi. Ang mahinang tunog ng pagbiit ng kandado ay tila musika sa kanyang mga pandinig. Bumukas ang pinto ng cabinet. Tumambad ang mga tumpok ng folder. Hinalughob niya ang mga ito hanggang sa makita niya ang pamilyar na asul na envelope. Ang titulo ng lupa sa Batangas. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone. Sa bawat pagpindot niya sa kamera, ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa tinde ng panginginig. Kailangang malinaw. Kailangang mabasa ang bawat titik. Bulong niya sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkuha ng larawan, narinig niya ang tunog ng sasakyang huminto sa labas ng gate. Kasunod nito ang malakas na boses ni Sofia na tila nakikipagtalo sa driver ng taxi. "Andyan na siya!" Kinakabahang sabi ni Elena. Mabilis niyang ibinalik ang titulo sa loob ng envelope at isinara ang cabinet. Ngunit sa pagmamadali niya, nahulog ang kanyang panyo sa loob ng cabinet. Hindi na niya ito napansin. Isinara niya ang pinto at mabilis na lumabas ng silid, dumaan sa kusina bago bumalik sa sala. Eksaktong pag-upo niya sa tabi ni Lola Belen ay ang pagpasok ni Sofia sa main door. Ang buhok ni Sofia ay bago ang kulay at puno siya ng mga pinamili. Tumigil siya nang makita si Elena na nakaupo sa tabi ng natutulog na matanda. "Anong ginagawa mo rito?" Mataray na tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. "Gising na po pala kayo, Mama?" Wika ni Elena, na binaliwala ang tanong ni Sofia habang dahan-dahang ginigising si Lola Belen. "Tapos na po ang pagmamasahe ko sa inyo." Nagmulat ng mata si Lola Belen at numiti kay Elena. "Ah, salamat Elena. Napakagaling mong magmasahe. Sofia, tularan mo itong si Elena. Alam niya kung paano alagaan ang matatanda." Umirap si Sofia, ang kanyang hinala ay hindi pa rin nawawala.
Masyadong nagmamabait ang isang yan, Mama Belen. Baka may balak na hindi maganda. Huwag kang masyadong mapaghinala, Sofia, sagot ng matanda habang kinakapa ang kanyang pouch sa baywang. Nandito pa naman ang mga gamit ko. Numiti si Elena kay Sofia, isang ngiting tila nagsasabing, talo ka sa pagkakataong ito. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay hindi pa rin tumitigil sa mabilis na pagtibok. Nang pumasok si Sofia sa silid ni Renato upang ilagay ang kanyang mga pinamili, lumingon siya sa cabinet. May napansin siyang kakaiba. Ang isa sa mga pinto ng cabinet ay hindi lapat ang pagsasara. At sa ilalim nito, may isang dulo ng kulay rosas na tela ang nakalawit. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa cabinet. Kinuha niya ang tela. Isang panyo na may burdang pangalan, Elena. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Lumingon siya sa pintuan kung saan tanaw niya si Elena na pabalik na sa bodega. Akala mo ba ay madadaya mo ako, Elena? Bulong ni Sofia habang pinipiga ang panyo sa kanyang kamay. Ngayon, may dahilan na si Renato para tuluyan kang itapon sa labas ng bahay na ito. Habang naglalakad si Elena patungo sa bodega, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na yumakap sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na nagsasabing, ang langit na akala niya ay mapagpanggap, ay magsisimula ng bumagsak sa kanya. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ng bodega ay tila mga luhang hindi na maiiyak ni Elena. Sa gitna ng dilim, habang yakap ang mahimbing na natutulog na si Amara, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Inasahan niyang si Sofia ang papasok upang muling manguyam tungkol sa panyong naiwan niya. Ngunit ang aninong tumambad ay ang kanyang asawa, si Renato. Ang lalaking minsang naging mundo ni Elena, ngayon ay tila isang estrangerong may dalang lason sa kanyang mga ngiti. Elena, gising ka pa ba? Mahinang tanong ni Renato. Hindi ito ang pasigaw na boses na narinig niya nitong mga nakaraang araw. Ang tono niya ay malambot, tila punong-puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Elena. Pinanood niya ang paglapit ni Renato at ang pag-upo nito sa gilid ng kanilang kakarampot na higaan. Inabot ni Renato ang kamay ni Elena at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng palad nito ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa lahat ng mga pangakong napako. Patawarin mo ako, Elena, bulong ni Renato. Ang kanyang boses ay tila basag. Alam kong naging malupit ako sa iyo nitong mga nakaraang araw. Masyado lang akong naging stressed sa trabaho at sa mga bayarin. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon sa iyo at kay Amara. Gusto ni Elena na bawiin ang kanyang kamay. Naisampal sa mukha ni Renato ang lahat ng narinig niya sa recording ni Sofia. Ngunit nanatili siyang tahimik. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang itago ng kanyang asawa sa likod ng huwad na pagsisising ito. Kailangan nating ayusin ito, Elena. Mag-asawa tayo. Pagpapatuloy ni Renato habang hinahaplos ang buhok ni Elena. Gusto kong bumawi. Halika, lumabas kayo rito ni Amara. Sabay-sabay tayong maghapunan sa loob. Ang hapunan na yon ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Nakaupo si Elena sa tapat ni Renato habang si Sofia ay tahimik na kumakain sa gilid. Ang mga mata nito ay punong-puno ng lihim na tagumpay. Alam ni Elena na may alam si Sofia tungkol sa panyo, ngunit tila may mas malaking plano ang dalawa kung kaya't nananatili itong tahimik. Elena, naisip ko, simula ni Renato habang hinihiwa ang ulam, para sa kinabukasan ni Amara, kailangan nating magkaroon ng malaking halaga. Alam mo naman ang ekonomiya ngayon, mahirap ang buhay. Dito na naramdaman ni Elena ang tunay na pakay ng asawa. Ang bawat salita ni Renato ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng kutsilyo. Ang lupa niyo sa Batangas? Sayang naman kung nakatambak lang doon. May lumapit sa aking buyer, Elena. Malaking halaga ang ibabayad nila. Sa perang iyon, makakabili tayo ng bagong bahay, yung may malaking kwarto para sa inyo ni Amara. Hindi na nyo kailangang manatili sa bodega.
Ang lupa ng mga magulang ko, Renato? Malamig na tanong ni Elena. Yun na lang ang tanging alaala na natitira sa kanila. Iha, isipin mo ang bata. Singit ni Lola Belen habang humihigop ng sabaw. Aanhin mo ang alaala kung naghihirap ang anak mo? Sundin mo na si Renato. Para rin ito sa ikabubuti niyo. Napansin ni Elena ang panginginig ng mga kamay ni Renato habang hawak ang baso. Hindi ito panginginig ng isang taong nag-aalala sa anak. Ito ay panginginig ng isang taong nagmamadali. Isang taong may hinahabol na utang. Naalala ni Elena ang narinig niya tungkol sa malaking pagkatalo ni Renato sa sugal. Inilabas ni Renato ang isang kulay kape na envelope mula sa ilalim ng mesa. Inilatag niya ang mga papel sa harap ni Elena. Isang Special Power of Attorney, SPA. Kailangan ko lang ang pirma mo rito, Elena, para maproseso ko na ang benta. Isipin mo, lahat ng hirap natin matatapos na. Magiging masaya na ulit tayo. Tumingin si Elena kay Sofia. Nakita niya ang isang mabilis na pagngiti ng babae. Isang tagumpay na tila sinasabing, nakuha na namin ang gusto namin. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang ballpen. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang babala. Alam niyang kapag pinirmahan niya ito, tuluyan na niyang ibibigay ang huling alas na hawak niya. Ngunit alam din niyang kung hindi siya pipirma, mas magiging malupit ang gagawin nila sa kanya at kay Amara. Bago niya ilapat ang dulo ng ballpen sa papel, may naalala siya. Ang kanyang ama ay isang retiradong notaryo. Tinuruan siya nito noong bata pa siya ng isang tehnik sa pagpirma. Isang paraan upang makagawa ng lagda na mukhang totoo sa paningin ng iba. Ngunit may isang maliit at hindi kapansin-pansing pagkakaiba na magpapatunay na ito ay invalid sa harap ng bangko o korte. Isinulat ni Elena ang kanyang pangalan sa ibabaw ng linyang itinalaga. Sa bawat kurba ng kanyang kamay, tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang put at sakit. Pagkatapos, ay iniabot niya ang papel kay Renato. "Salamat, Elena! Salamat!" Bulalas ni Renato, sabay halik sa kamay ni Elena. Ang saya sa kanyang tinig ay hindi para sa asawa, kundi para sa perang inaasahan niyang mahahawakan. Pangako, bukas na bukas din, lilipat na kayo sa mas maayos na kwarto. Nang makaalis si Renato at Sofia upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa loob ng kanilang silid, naiwan si Elena sa kusina kasama ang mga maruming pinggan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang kadiliman ay nananatili. Hinawakan niya ang kanyang palad, kung saan bakas pa ang diin ng ballpen. "Pirma lang ang ibinigay ko sa inyo, Renato." Bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng katahimikan. Pero ang kaluluwa ng lupang iyon, hinding-hindi niyo makukuha. Sa bawat sentimong balak niyo nakawin, sisiguraduhin kong lalo kayong malulubog sa sarili niyong hukay. Sa ilalim ng mesa, may napansin si Elena na isang maliit na lukot na papel na nahulog mula sa bulsa ni Renato kanina. Pinulot niya ito at binasa. Isang huling babala mula sa isang lending company. Isang linggo na lang ang ibinibigay kay Renato bago hatakin ang lahat ng kanilang kagamitan, kabilang na ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Hindi lang pala ang lupa ni Elena ang balak nilang ibenta. Ang mismong bahay na tinitirhan nila ay nakasanla na rin nang hindi niya alam. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang sayo, Sofia, ay magtatapos sa putikan. Ito ang bulong ni Elena habang maingat siyang bumababa mula sa isang lumang tricycle sa dulo ng isang makipot at madilim na eskinita sa tondo. Ang amoy ng nabubulok na basura at lansa ng kanal ay sumalubong sa kanya, isang matinding contrast sa mabangong halimuyak ng bahay na kinamkam ni Sofia. Hindi alintana ni Elena ang hapdi sa kanyang tahi o ang panghihina ng kanyang katawan. Bit-bit niya ang kanyang cellphone at ang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng address ni Marco Valdez. Maaga pa lang ay nakita na ni Elena ang pag-alis ni Sofia na lumingon-lingon pa sa paligid.
Hindi ito ang ayos ng isang babaeng pupunta sa mall. Suot nito ay isang simpleng t-shirt at maong, at balot ang mukha ng isang malapad na sombrero. Ipinagkatiwala muna ni Elena si Amara kay Aling Rosa, na naghihintay sa labas ng gate sa dulo ng eskinita, sa tapat ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Tumigil si Sofia. Nakita ni Elena ang paglabas ng isang lalaki. Matangkad, may mga tattoo sa braso, at may bakas ng bisyo sa kanyang mukha. Iyon si Marco Valdez. Nasaan ang pera? Ang boses ni Marco ay narinig ni Elena kahit malayo siya. Hindi ito boses ng isang kaibigan, kundi boses ng isang naniningil ng utang. Maghintay ka, malapit na, sagot ni Sofia. Ang boses ay puno ng takot na hindi niya kailanman ipinakita kay Renato. Napapirma na ni Renato ang matanda. Konting lakad na lang sa abogado at makukuha na namin ang advance mula sa buyer. Bibigyan kita ng share mo, basta huwag kang magpapakita sa amin. Huwag mo akong gaguhin, Sofia. Banta ni Marco habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ng babae. Anak ko si Mateo. Hindi mo siya pwedeng gamitin habang buhay para perahan ang lalaking yon. Kapag wala ka pang dinala sa susunod na linggo, ako mismo ang pupunta sa bahay niyo at sasabihin ko sa asawa mo kung sino ang tunay na ama ng batang yan. Mabilis na kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Sinigurado niyang nakarecord ang bawat salita, ang bawat galaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na nararamdaman niya para sa kanyang asawa. Renato, tignan mo ang babaeng ipinagpalit mo sa amin. Tignan mo ang batang tinatawag mong anak, sigaw ng kanyang isip. Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa, lumabas ang isang maliit na bata mula sa loob ng barong-barong. Si Mateo. Ang bata ay mukhang madungis at tila naguguluhan sa nangyayari. Nakita ni Elena kung paano lumapit ang bata kay Marco at yumakap sa binti nito. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Elena sa kanyang puso. Tinitigan niya si Mateo. Ang batang ito ay walang kasalanan. Tulad ni Amara, isa rin siyang biktima ng mga desisyon ng mga nakatatanda. Ginawang sandata ni Sofia ang sarili niyang anak upang sirain ang isang pamilya, habang si Marco naman ay ginagawang panigabo ang bata upang makakuha ng pera. Kaawa-awang bata sa loob-loob ni Elena, lumaki ka sa isang mundong puro kasinungalingan ang iyong pundasyon. Ngunit ang emosyong iyon ay mabilis na napalitan ng panganib nang biglang lumingon si Marco sa direksyon kung saan nagdatago si Elena. May isang basag na bote ang natapakan ni Elena at ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na eskinita. Sino yan? Sigaw ni Marco. Natigilan si Sofia. Mabilis siyang lumingon at nanlaki ang mga mata nang makita ang dulo ng jacket ni Elena sa likod ng isang posteng kuryente. Elena? Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at panganib. Hindi na nag-isip si Elena. Mabilis siyang tumakbo palabas ng eskinita. Tinitiis ang bawat saksak ng sakit sa kanyang tiyan. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Marco na humahabol sa kanya. Huwag mong hahayaang makatakas yan. Hawak niya ang phone niya. Tili ni Sofia mula sa malayo. Tumakbo si Elena patungo sa kalsada, kung saan maraming tao. Ngunit bago pa man siya makarating sa liwanag, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Napasigaw si Elena sa sakit, habang pilit na isinisiksik ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang damit. Akin na yung phone mo, matanda! Bulyaw ni Marco, habang pilit na pinipihit ang braso ni Elena. Bitawan mo ako! Tulong! Sigaw ni Elena, ngunit ang boses niya ay natatabunan ng ingay ng mga dumadaang sasakyan sa di kalayuan. Sa gitna ng pakikipagbuno, nakita ni Elena si Sofia na papalapit. Ang maamo nitong mukha ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ngayon ay isang babaeng handang pumatay upang mapanatili ang kanyang mga lihim. Sabi ko sa iyo, Elena, manahimik ka na lang sa bodega mo. Bulong ni Sofia habang kinukuha ang isang matulis na bagay mula sa kanyang bag.
Ngayon, wala nang magliligtas sa'yo. Itinulak ni Marco si Elena sa pader, naging dahilan upang mawalan siya ng hangin sa kanyang baga. Habang nakasandal sa malamig at maduming semento, nakita ni Elena ang pagtaas ng kamay ni Marco upang muling manakit. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay nito, isang malakas na busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw, at ang mga ilaw ng isang paparating na patrol car ng barangay ay tumama sa kanila. "Pulis! May pulis!" Sigaw ng isang bata sa paligid. Mabilis na binitawan ni Marco si Elena. "Tara na! Sofia! Takbo!" Naiwan si Elena sa sahig, humihingal at nanginginig. Ang kanyang cellphone ay nananatiling nakatago sa kanyang dibdib. Bit-bit ang lahat ng katotohanang wawasak sa mundo ni Renato. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paglayo ni na Sofia at Marco, isang bagay ang napansin niya sa kanyang braso. Isang malalim na kalmot ang naiwan ni Sofia, at kasabay nito, nawawala ang kanyang gintong kuwintas. Ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. "Lumayas ka! Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa sarili mong pamilya, Elena. Magnanakaw ka." Ang sigaw na iyon ni Renato ay tila isang kulog na yumanig sa buong kabahayan, mas malakas pa sa bugso ng hanging nanggagaling sa labas. Pagod, sugatan, at nanghihina, kararating lang ni Elena mula sa tondo. Ngunit hindi yakap o pag-aalala ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga gamit, ang iilang damit na natitira sa kanya, at ang mga lampin ni Amora ay nakakalat na sa sahig ng sala, tila mga basurang itinambak. Nanalabo ang paningin ni Elena habang nakatingin sa kanyang asawa. "Renato, anong sinasabi mo? Anong pagnanakaw?" "Huwag ka nang magmaang-maangan!" Singit ni Lola Belen, na ngayon ay humihitbi habang inaalalayan ni Sofia. Ang singsing na pamana pa ng biyenan ko nawawala. At nakita ni Sofia na galing ka sa kwarto ko bago ka umalis kanina. "Ate Elena, bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ni Sofia. Ang boses ay puno ng huwad na pait habang ipinapakita ang isang nakabukas na maliit na kahon ng alahas. "Kung kailangan mo ng pera, sana nagsabi ka na lang. Hindi yung nanakawan mo pa si Mama Belen." "Wala akong kinuha," sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay paos na sa pagod. "Sofia, ikaw ang pumasok sa kwarto ni Mama kanina." "Renato, huwag kang maniwala sa kanya." Ngunit hindi nakikinig si Renato. Galit na galit siyang lumapit sa bag ni Elena na nakalapag sa mesa. Buong pait niyang ibinuhos ang laman nito, at doon, kasama ng mga barya at resibo, ay gumulong ang isang gintong singsing na may malaking diamante. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa tiles ay tila hudyat ng huling hatol kay Elena. "Ito ba ang wala?" bulyaw ni Renato. "Pati ba naman ang matanda, bibiktimahin mo? Wala ka na talagang kahihiyan." Hindi na hinintay ni Renato ang paliwanag ni Elena. Hinablot niya ang braso ng asawa at kinaladkad ito patungo sa pinto. Ang sakit sa tahi ni Elena ay muling kumirot ng matindi. Tila binabaybay ang bawat hakbang ng kanyang pagpapakababa. "Renato, bitawan mo ako! Ang anak ko! Si Amara!" Tili ni Elena habang pilit na kumakawala. Mabilis na tumakbo si Aling Rosa mula sa kusina. Bit-bit ang umiiyak na si Amara. "Renato, maawa ka! Kagagaling lang ni Elena sa ospital. Gabi na at malakas ang ulan." Wala akong pakialam. Galit na sagot ni Renato. Hinablot niya ang sanggol mula kay Aling Rosa at ipinasa ito kay Elena na ngayon ay nasa labas na ng pinto. Pagkatapos, kinuha niya ang nag-iisang maleta ni Elena at marahas na itinalon ito sa labas, diretso sa putikan. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw, kasunod ng pag-ikot ng susi. Nanatili si Elena sa labas, nakatayo sa ilalim ng madilim na langit na tila naghahanda na sa isang malakas na buhos ng ulan. Sa loob ng ilang sandali, bumuhos ang ulan. Malamig, matalim, at walang itinatangi. Ang bawat patak ay humahampas sa balat ni Elena. Tila, sinasabayan ang kanyang bawat hikbi.
Niyakap niya si Amara ng mahigpit. Pinoprotektahan ang sanggol mula sa bagsik ng kalikasan gamit ang sarili niyang katawan. Ang kanyang maleta ay unti-unti nang nababasa sa putikan. Ang mga damit na pinaghirapan niyang laban ay wala ng silbi. Lumingon si Elena sa bintana ng kanilang silid. Doon, sa likod ng kurtina, nakita niya ang anino ni Renato at Sofia. Nakita niya ang pagyakap ni Renato sa balikat ni Sofia. Isang larawan ng proteksyon na kailanman ay hindi na ibibigay sa kanya. Ang kanilang mga tawa ay tila naririnig pa rin niya sa gitna ng ragasan ng ulan. Dito nangyari ang isang sandali ng pagbabago. Ang mga luha ni Elena ay humalo sa tubig ulan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang maging bato. Hindi na ito ang takot ng isang asawang iniwan. Ito ay ang galit ng isang inang inalisan ng lahat. Inayos ni Elena ang pagkakakarga kay Amara. Kahit basang-basa, tumayo siya ng tuwid sa gitna ng eskinita. Ang putik sa kanyang kaanan ay tila hindi na niya nararamdaman. Tumingin siya sa saradong pinto ng kanilang bahay. Ang bahay na siya ang nagpundar, ngunit sila ang nagpapasasa. Ito na ang huling beses na iiyak ako dahil sa inyo. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng bagyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone na himalang hindi nabasa dahil nakabalot ito sa plastic sa loob ng kanyang jacket. Ang screen ay nagliwanag. Ipinapakita ang mukha ng kanyang anak bilang wallpaper. Sa gitna ng dilim at lamig, ang liwanag ng phone ang nagsilbing tanging pag-asa niya. Pinindot niya ang isang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang baretono at seryosong boses ang sumagot sa kabilang linya. Attorney? Ito si Elena, simula niya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Nasa labas ako ng bahay. Itinapon nila ako. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya, ang recording, ang larawan ng titulo, at ang katotohanan tungkol kay Mateo. Gusto ko nang simulan ang laban. Nayon na. Sa kabilang panig ng kalsada, isang ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang papalapit. Hindi na lumingon si Elena sa bahay na itinuring niyang pangarap, ngunit naging kulungan ng kanyang kaluluwa. Binuhat niya ang kanyang basang maleta at kasama ang kanyang anak, humakbang siya patungo sa liwanag ng sasakyan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila hinuhugasan ang bawat bakas ng kanyang pagiging biktima. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na iyon ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang dangal. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang malambot na tela ng malinis na kumot ang bumati kay Elena sa kanyang pagising. Wala na ang amoy ng amag ng bodega, wala na ang ragasa ng ulan, at wala na ang mabigat na presensya ni Renato sa kanyang paligid. Sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas na guest room sa bahay ng kanyang kaibigang si Attorney Lara, pansamantalang nakahanap ng santuwaryo ang mag-ina. Tinitigan ni Elena si Amara na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong paghihirap, nakita ni Elena ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, may mga pasa pa ang kanyang braso, at ang kanyang mga mata ay tila may mga kwentong hindi kayang bigkasin ng bibig. Ngunit sa likod ng kapaguran, may isang bagong ningning na nagsisimula ng mabuo. Elena, heto ang mga kailangan nating dokumento. Bungad ni Attorney Lara habang papasok sa silid, bit-bit ang isang makapal na folder. I've reviewed everything. Ang mga recording mo, ang mga larawan ng titulo, at ang katotohanan tungkol kay Mateo. We have more than enough to file for a temporary protection order under the VAWC Act. Sapat na ba yan para mabawi ko ang bahay ko, Lara? Tanong ni Elena. Ang boses ay matatag na at wala na ang panghinginig. Higit pa, Elena. Sagot ng abogado ng may kasiguraduhan. Hindi lang ang bahay ang mababawi natin. Sa ilalim ng Republic Act, 9,262 ang ginawang pagtatapon sa inyo sa ulan, ang emosyonal na pang-aabuso, at ang pagkuha sa inyong mga ari-arian
ay seryosong krimen. Renato and Sofia are in big trouble. Sisiguraduhin nating hindi lang sila basta lalabas ng bahay mo, kundi mananagot sila sa batas. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Elena. Sa bawat salita ni Lara, tila may mga tanikalang unti-unting nakakalag sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang mahiyaing accountant na laging sumusunod sa asawa. Ngayon, siya ay isang inang handang makipaglaban para sa katarungan. Lumapit si Elena sa bintana kung saan sumisilip ang sikat ng araw. Kinuha niya ang suklay at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay matatag na humahawak sa panulat upang pirmahan ang kanyang sinumpaang salaysay. Para siyang isang leon na matapos sugatan ay muling nagigising, mas mapanganib at mas matalino. Attorney, gusto kong isampa ang kasong falsification of public documents. Dagdag ni Elena. Ang SPA na pinapirmahan niya sa akin, alam kong gagamitin niya yon, pero hindi niya alam na fake ang lagdang ibinigay ko. Napangiti si Lara. Matalino ka talaga, Elena. Iyon ang magiging huling pako sa kabaong ni Renato. Pero bago ang lahat, kailangan nating ayusin ang physical safety niyo. Once the protection order is served, kailangan kasama natin ang mga pulis. Lumipas ang ilang araw na puno ng paghahanda. Sa bawat gabi, imbes na luha, mga plano at legal na stratehiya ang pinagpupuyatan ni Elena. Natuto siyang tumayo ng tuwid, magsalita ngang may awtoridad, at muling mahalin ang kanyang sarili. Ang bawat yakap niya kay Amara ay tila isang pangako na hindi na kailanman muling itatapon ang kanilang dignidad sa putikan. Samantala, sa bahay ni Renato, ang kapaligiran ay puno ng selebrasyon. Sa sala, nakabukas ang isang bote ng mamahaling wine. Nakaupo si Renato sa kanyang paboritong silya, habang si Sofia ay nakasandal sa kanya, tinitignan ng SPA na inaakala nilang susi sa kanilang yaman. Sa wakas, Renato, malambing na sabi ni Sofia, wala na ang sagabal. Bukas na bukas, makukuha na natin ang advance payment para sa lupa. Malaya na tayo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako matatalo ng isang mahinang babaeng gaya ni Elena. Pagmamayabang ni Renato habang itataas ang kanyang baso. Ngayon, tayo na ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, isang malakas na katok sa main door ang nagpatigil sa kanila. Hindi ito ang mahinang katok ng isang bisita. Ito ay ang awtoritadong katok ng mga taong may dalang kapangyarihan. Sino yan sa ganitong oras? Iritadong tanong ni Renato. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang dilim ng gabi ang sumalubong sa kanya, kundi ang asul at pulang ilaw ng isang patrol car. Nakatayo sa tapat ng pinto ang isang opisyal ng pulis, kasama ang isang babaeng nakasuot ng pormal na damit, may dalang folder at may mga matang tila apoy na nakatitig sa kanya. Mr. Renato Salvador? Tanong ng pulis. Oo, bakit? Sagot ni Renato. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Inihahain namin ang temporary protection order mula sa korte. At ayon sa utos ng batas, kailangan niyo ring tanggapin ang supina para sa mga kasong violation of RA 9,262 at falsification of public documents. Mula sa likuran ng pulis, humakbang si Elena. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Renato, at pagkatapos ay kay Sofia, na ngayon ay nakatayo sa likuran ng asawa, nanginginig sa gulat. Hindi pa tayo tapos, Renato, malamig na sabi ni Elena. Kakarating ko lang para bawiin ang lahat ng kinuha niyo. Walang bakas ng putik sa aking mga paang ngayon, Renato. At hinding-hindi mo na muling mapapadumi ang dangal ko. Ang tinig ni Elena ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay umalingaw-ngaw sa sala na tila mga hampas ng martilyo ng hustisya. Nakatayo siya sa gitna ng silid na siya mismo ang nagdisenyo.
Suot ang isang pormal na puting blouse na tila sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Sa likuran niya ay ang 2 opisyal ng pulis at si Attorney Lara, na may hawak na mga dokumentong selyado ng korte. Si Renato ay nananatiling nakatayo sa tapat ng pinto. Ang kanyang mukha ay halo ng gulat, takot, at unti-unting namumuong galit. Sa kabilang dulo ng sala, si Sofia ay nakakapit sa braso ng sofa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala na tila naghahanap ng butas na matatakasan. Anong ibig sabihin nito, Elena? Garalgal ang boses ni Renato. Pati pulis, idadamay mo sa gulo nating mag-asawa? Mahiya ka naman. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay? Ang kahihiyan ay wala na sa akin, Renato. Iniwan ko na yan sa labas ng pinto noong itapon mo kami ni Amara sa gitna ng ulan. Malamig na sagot ni Elena. Nandito kami para ipatupad ang Temporary Protection Order. Ayon sa utos ng korte, kailangan mong lisanin ang pamamahay na ito sa loob ng 30 minuto. Lisanin? Bahay ko ito! Sigaw ni Renato. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Pinaghirapan ko ang bawat hollow block ng bahay na ito. Mr. Salvador, singit ni Attorney Lara ng may otoridad. Ang bahay na ito ay itinuturing na conjugal property at dahil may kasong bauhan, VAWC, laban sa inyo, ang biktima, si Miss Elena, ang may karapatang manatili rito para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang anak. Kung hindi kayo kusang aalis, mapipilitan ang mga opisyal na gamitan kayo ng puwersa. Sa gitna ng tensyon, biglang lumabas si Lola Belen mula sa kanyang silid. Nang makita ang mga pulis, agad siyang napahawak sa kanyang dibdib at nagsimulang humingal ng malakas. Diyos ko! Ang puso ko! Elena, ano itong ginagawa mo sa amin? Pagsusumamo ng matanda habang dahan-dahang napapaupo sa sahig. Papatayin mo ba ako sa sama ng loob? Mahiya ka naman sa Diyos. Kami na ang nag-alaga sa'yo. Heto pa ang igaganti mo? Dati, sa bawat pagkakataong magkakaroon ng heart attack ang kanyang biyanan, agad natatakbo si Elena, luluhod, at hihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan. Ngunit na yon, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Hindi siya lumapit. Hindi siya natinag. Mama, huwag na po nating dadaanin sa pag-arte. Mahinang sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng lohika sa halip na emosyon. Tumawag na po kami ng ambulansya bago kami pumasok. Kung talagang masama ang pakiramdam nyo, may mga eksperto ng mag-aalaga sa inyo. Pero hindi yan makakapigil sa pagpapatupad ng batas. Biglang tumayo si Lola Belen nang makitang hindi epektibo ang kanyang drama. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pot. Wala kang utang na loob. Pinalayas mo ang sarili mong asawa para sa babaeng yan? Turo niya kay Sofia na ngayon ay tahimik na umiiyak. Hindi ko pinalayas ang asawa ko, pagtatama ni Elena. Pinalayas ko ang baauhan sa buhay ko. At tungkol kay Sofia, lumingon si Elena sa babaeng naging anino ng kanyang dusa. Sofia, alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Marco. Alam ko kung kaninong anak si Mateo. Kung gusto mong manatiling lihim ang lahat sa harap ni Renato, sumama ka na sa kanila ng tahimik. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang panginginig ay naging tunay na takot. Mabilis siyang tumingin kay Renato, pagkatapos ay kay Elena. Alam niyang talo na siya sa barahang hawak ni Elena. Renato, baka mas mabuting umalis na muna tayo. Bulong ni Sofia habang hinahila ang laylayan ng damit ni Renato. Ano? Sofia, ano itong sinasabi ni Elena? Litong tanong ni Renato, ngunit ang takot sa mga mata ni Sofia ang nagbigay sa kanya ng sagot. Nagsimulang maghakot ng gamit ang dalawa sa ilalim ng mapanuring mata ng mga pulis. Ang bawat maleta na inilalabas nila ay tila pagtatapon ng basura mula sa loob ng tahanan ni Elena. Nang dumaan si Renato sa tapat ni Elena, tumigil siya at bumulong ng may pagbabanta. Akala mo ba inanalo ka na, Elena? Ang lupa sa Batangas, akin na yon. Napirmahan mo na ang SPA. Sa oras na maibenta ko yon,
wala ka na ring makukuha. Numiti ng bahagya si Elena, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Yung SPA na yon? Sige, Renato. Subukan mong dalhin sa bangko o sa Registry of Deeds. Doon mo malalaman kung gaano kahalaga ang pirma ng isang asawang itinuring mong mangmang. Nang tuluyan ng maisara ang pinto at umalis ang sasakyan ni na Renato, bumagsak ang katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit hindi ito ang nakabibining katahimikan ng bodega. Ito ay ang payapang katahimikan ng isang tagumpay. Pumasok si Elena sa silid na inilaan niya para kay Amara. Doon, nakita niya ang mga kalat ni na Sofia at Mateo. Dahan-dahan niyang kinuha ang basurang iniwan nila at inilagay sa isang itim na plastic bag. Pagkatapos, lumapit siya sa bintana at binuksan ito ng malapad upang papasukin ang sariwang hangin ng gabi. Dito tayo magsisimula, Amara. Bulong niya sa kanyang anak na ngayon ay magyimbing na uli ang tulog sa kanyang bisig. Wala nang mananakit sa atin dito. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, napansin ni Elena ang isang sobrang naiwan sa ibabaw ng lamesa ni Renato. Binuksan niya ito at doon ay nakita ang isang foreclosure notice mula sa bangko. Ang bahay na ito, ang kanyang huling santuwaryo, ay nakatakda palang hatakin sa susunod na buwan dahil sa mga hindi nabayarang utang ni Renato. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang katarungan ay may mas malaking presyo. Ang bawat titik sa loob ng foreclosure notice ay tila mga anay na dahan-dahang umuubo sa pundasyon ng bahay na itinuring ni Elena na huling tanggulan. Habang nakaupo siya sa harap ng hapagkainan, bit-bit ang malamig na tasa ng kape, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Hindi sapat na ngapalayas niya sina Renato at Sofia. Ang tunay na kalaban, ang utang na iniwan ng kanyang asawa, ay mas mabilis pang kumikilos kaysa sa hustisya. Attorney, kailangan nating pigilan ng bangko, wika ni Elena kay Lara sa pamamagitan ng telepono. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang bahay na ito. Dito nakasalalay ang kinabukasan ni Amara. Elena, may isang paraan, paliwanag ni Lara. Ayon sa record, ang loan ni Renato ay nakabase sa mga wad na pirma mo rin. Kung mapapatunayan nating pineke niya ang iyong pahintulot para isanlaang bahay, maaari nating ipawala lang bisa ang pagkakasangla nito. Pero kailangan nating mahanap ang orihinal na loan documents na itinatago ni Renato. Dito nagsimula ang isang mapanganib na laro ng pusa at daga. Alam ni Elena na si Sofia ay hindi basta-basta susuko. Ang babaeng yon ay parang linta na kapag wala nang masipsip sa isang biktima, ay mabilis na hahanap ng panibagong mapagkukunan. At ang huling score ni Sofia ay walang iba, kundi ang mga natitirang alahas at cash na itinatago ni Lola Belen sa loob ng isang maliit na vault sa silid nito. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng isang madilim at mabahong motel, nagtatalo sina Renato at Sofia. Wala na tayong pera, Renato. Iyong spa na binigay ng asawa mo, hindi tinanggap ng bangko. Fake ang signature niya. Sigaw ni Sofia. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Wala kang kwentang lalaki. Naisahan ka ng isang accountant. Huwag mo akong sigawan, Sofia. Ginawa ko ang lahat para sa inyo ni Mateo. Balik na bulyaw ni Renato. Anong lahat? Heto tayo ngayon, nagtatago sa lungga na ito, habang si Elena ay nagpapakasasa sa aircon. Pagkatapos, ay dahan-dahang lumambot ang boses ni Sofia, isang mapanganib na lambing. Renato, alam ko kung nasaan ang susi ng vault ni Mama Belen. Kung makukuha natin ang mga alahas doon, makakaalis na tayo rito. Pwede tayong magsimula ulit sa ibang bansa. Hindi alam ni Renato na sa bawat pangakong binibitawan ni Sofia, may isang plano na ito na iwanan siya sa oras na mahawakan ang mga alahas. Si Marco Valdez ay naghihintay na sa labas, handang itaka si Sofia at ang bata patungo sa probinsya. Sa gitna ng kanyang paghahanda ng bitag, dumaan siya sa sala at nakita ang isang basag na frame ng litrato. Ito ang larawan ng kanilang kasal ni Renato. Dahan-dahan niyang kinuha ang bawat piraso ng bubog
Tinitiis ang bawat kurot sa kanyang alaala. Hindi na siya umiiyak. Sa halip na palitan ng bubog, kinuha niya ang larawan, pinunit ito sa gitna, at itinapon ang bahagi ni Renato sa basura. Ang natirang bahagi, ang kanyang sarili na nakasuot ng puting belo, ay inilagay niya sa isang maliit na locket. Mula ngayon, ang sarili ko na lang ang dapat kong pagkatiwalaan, bulong niya. Kinagabihan, sinamantala ni Elena ang impormasyong nakuha niya kay Aling Rosa. Alam niyang susubukan ni na Sofia na pumasok sa bahay gamit ang isang duplicate na susi na hindi pa napapalitan. Sadyang iniwan ni Elena na bukas ang isang bintana sa kusina, tila isang paanyaya sa isang magnanakaw. Sa dilim ng hating gabi, narinig ni Elena ang mahinang pagpihit ng bintana. Ang tunog ng mga yabag sa tiles ay tila mga tibok ng puso na bumibilis. Isang anino ang dahan-dahang gumapang patungo sa silid ni Lola Belen. Ito si Sofia. Hawak niya ang isang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay nakatutok sa cabinet ng matanda. Hindi niya alam na sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Elena. Hawak ang kanyang cellphone na nakarecord ang lahat. Nakuha rin kita, bulong ni Elena sa kanyang isip. Nakita ni Elena kung paano buksan ni Sofia ang vault. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang kasunod na ginawa ni Sofia. Kinuha niya ang isang kulay kape na envelope mula sa loob, ang mga orihinal na loan documents na hinahanap ni Elena, at sinimula nitong buhusan ng alcohol. Tila may balak na sunugin ang mga ito upang tuluyang mawala ng ebidensya si Elena laban kay Renato. Sofia! Sigaw ni Elena sabay bukas ng ilaw sa sala. Nagulat si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at gulat. Sa kanyang kamay ay ang lighter na nakasindi na. Huwag kang lalapit, Elena. Susunugin ko ang mga papel na ito. Banta ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Kapag nawala ito, wala ka ng ebidensya na pineke ni Renato ang pirma mo. Mawawala rin ang bahay na ito sa'yo. Itigil mo yan, Sofia. Napapalibutan na tayo ng mga tanod sa labas. Malamig na sabi ni Elena. Huwag mong idamay ang sarili mo sa kasong arson, bukod pa sa robbery. Wala na akong pakialam. Wala na akong matatakasan. Tili ni Sofia. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang bagay ang hindi inaasahan ni Sofia. Ang pinto sa likod niya ay bumukas at pumasok si Renato, na tila kanina pa rin pala nakasunod sa kanya. Nakita ni Renato ang hawak ni Sofia, ang mga alahas ng kanyang ina at ang mga dokumentong balak nitong sunugin. Sofia, akala ko ba ay gagawin natin ito para sa atin? Tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabasag ng tiwala. Bakit may dala kang pasaporte ni Mateo at ni Marco sa bag mo? Napatingin si Sofia sa kanyang bag na bahagyang nakabukas. Ang lihim niya ay tuluyan ng nabunyag. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang bintanang malapit ng mabasag dahil sa bigat ng katotohanang nakalutang sa hangin. Nakatayo si Renato sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nakatingin sa pasaporte ni Marco Valdez na nakasilip sa bag ni Sofia. Ang paghinga niya ay mabigat. Tila bawat hangin na hinihigop niya ay may kasamang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang huling tiwala. Sofia, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Renato. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit hawak mo ang pasaporte ng lalaking iyon? At bakit may mga maleta ka nang nakahanda sa labas ng motel natin? Isang malutong at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Ang kanyang maamong muka ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapang-uyang na anyo. Ano pa nga ba, Renato? Akala mo ba ay mahal talaga kita? Na gusto kong makasama ang isang lalaking wala ng pera at baon sa utang? Pero si Mateo, anak ko siya! Sigaw ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha sa tindi ng sakit. Uto-uto ka talaga? Sagot ni Sofia, habang dahan-dahang itinatapon ang lighter sa sahig. Hindi mo ba tinignan ang mukha ng bata? Wala siyang nakuha sa'yo
dahil wala ka namang ambag, kundi ang pagiging tanga mo. Si Marco ang ama ni Mateo. Ginamit lang kita dahil ikaw ang may bahay, ikaw ang may pera noon. Ngayong wala ka na, bakit pa ako mananatili sa'yo? Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga saksak sa dibdib ni Renato. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa at anak ay tinuring lang pala siyang isang kagamitan. Humakbang siya pasulong, hawak ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang play sa isang video. Ang video na kinuha niya sa Tondo. Ang boses ni Marco Valdez na nagsasabing, "Anak ko si Mateo," ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Heto ang katotohanang ayaw mong tanggapin, Renato. Malamig na sabi ni Elena. At Sofia, huwag mong akalain na makakaalis ka pa rito dala ang mga alahas ni Mama Belen. Kanina pa nakatawag ang security ng subdivision sa mga pulis nang makita nilang pumasok ka ng lihim. Hindi niyo ako mahuhuli, tili ni Sofia. Susubukan sana niyang tumakbo patungo sa pintuan sa kusina. Ngunit ang tunog ng mabilis na pagbukas ng main door ay nagpatigil sa kanya. Pumasok ang mga opisyal ng pulis kasama ang mga tanod. Agad nilang pinalibutan si Sofia. Ang kalansing ng mga posas na ikinabit sa kanyang mga kamay ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Elena. Ang mga alahas at ang mga orihinal na dokumento ng loan ay nakuha mula sa kanyang mga kamay. Sofia de la Cruz, inaaresto ka sa kasong qualified theft at attempted arson, deklarasyon ng pulis. Habang kinakaladkad si Sofia palabas, patuloy pa rin ito sa pagsigaw ng mga masasakit na salita kay Renato. Wala kang kwenta. Mamamatay kang mahirap at mag-isa, Renato. Masaya ako na nawala ang lahat sa'yo. Nang tuluyan ng mailabas si Sofia, bumagsak si Renato sa kanyang mga tuhod. Humahagulgol siya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig ng sala. Ang lalaking dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ngayon ay tila isang basahang itinapon sa gilid. Elena, patawarin mo ako. Pagsusumamo ni Renato sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na balikat. Naging bulag ako. Nawala ang lahat sa akin dahil sa kanya. Patawarin mo ako. Para kay Amara, hayaan mo akong bumalik. Lumapit si Elena sa kanya, ngunit hindi siya lumuhod. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tinitignan ang lalaking dati niyang minahal ng buong puso. Ang kanyang mga mata ay walang galit, tanging isang malalim at matinding katahimikan. Renato, tignan mo ang silid na iyon. Turo ni Elena sa kwartong kinuha nila para kay Mateo. Doon mo itinapon ang karapatan ng anak mo. Ang bawat gabi na kaming dalawa ay nangangatog sa ginaw sa loob ng bodega. Ang bawat sampal na ibinigay mo sa akin dahil sa kasinungalingan ng babaeng yon, hindi yun mabubura ng isang hingi ng tawad. Magbabago ako, Elena! Pangako! Tapos ng oras ng mga pangako, Renato. Pagtatapos ni Elena. Ang pagpapatawad ay maibibigay ko balang araw para sa ikakatahimik ng puso ko. Pero ang tiwala, iyon ay kasama ng namatay noong gabing itinapon mo kami sa ulan. Ngayon, kailangan mong harapin ang batas. Ang mga dokumentong sinubukan niyang sunugin. Iyon ang magpapatunay na pineke mo ang mga pirma ko para sa loan. Handa ka na bang magbayad para sa lahat ng ito? Ang tunog ng paghikbi ni Renato ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng gabing iyon. Walang anumang salita ang makakapagpabago sa katotohanan na ang ture ng kanyang mga kasinungalingan ay tuluyan ng naging abo. Lumakad si Elena patungo sa silid ni Amara. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Ang tunog ng paglapat ng kahoy sa hamba ay tila hudyat ng huling kabanata ng kanyang dusa. Sa loob, ang kanyang anak ay payapang natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay kakatapos lang manalo sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang tunog ng pagpukpok ng martilyo ng hukom ay tila isang banal na musika na tumapos sa mahabang gabi ng pagdurusa ni Elena. Sa loob ng silid ng korte, kung saan ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon ay nagbibigay ng isang formal na kapaligiran,
Sa wakas ay binigkas ang hatol. Dahil sa napatunayang pandaraya at pagpepeke ng mga dokumento, ang lahat ng utang na ipinato ni Renato sa kanilang tahanan ay ipinawalang bisa. Higit sa lahat, dahil sa tindi ng emosyonal at pisikal na pang-aabusong dinanas ni Elena, ang korte ay nagpasya na ang pamamahala at pagmamay-ari ng bahay ay mananatili sa kanya at sa kanyang anak na si Amara. Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Elena si Sofia na nakasuot ng dilaw na uniporme ng bilanggo. Ang mga mata ay wala ng ningning at puno ng pait. Si Renato naman ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tila lulubog sa bigat ng kahihiyan. Hindi lamang siya nawala ng asawa at anak. Nawalan din siya ng trabaho at dangal sa mata ng lipunan. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang mabayaran ang mga utang na bunga ng kanyang maling mga desisyon. Nang matapos ang paglilitis, lumapit si Elena kay Lola Belen na nakaupo sa isang wheelchair sa labas ng korte. Ang matanda, na dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ay tila isang lanta na dahon. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Tanging ang isang kupas na pasmina nga lang ang nakabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Elena, huwag mo akong hayaang mamatay sa lansangan. Pabulong na pagsusuma mo ni Lola Belen, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Anak mo pa rin si Renato. Pamilya pa rin tayo. Tiningnan siya ni Elena na may halong habag, ngunit may katatagan. Mama, hindi ko po kayo pababayaan sa lansangan. Nakaayos na po ang inyong paglipat sa isang payapang nursing home na pinapatakbuhan ng mga madre. Doon, magkakaroon kayo ng maayos na pagkain at gamot. Iyon ang huling obligasyong gagawin ko para sa inyo bilang tao, hindi bilang manugang. Ang pamilyang sinasabi nyo ay binuwag nyo mismo noong hinayaan nyo kaming itapon sa ulan. Tumalikod na si Elena. Hindi na narinig ang mga huling hikbi ng matanda. Kasama si Attorney Lara, naglakad siya palabas ng gusali ng katarungan. Bit-bit ang mga papel na nagpapatunay na siya ay malaya na. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ang unang ginawa ni Elena ay pumasok sa silid, na dati ay kinuha ni na Sofia at Mateo. Ang amoy ng masangsang na pabango ni Sofia ay wala na. Napalitan na ng amoy ng malinis na linen at lavender. Kinuha ni Elena ang isang maliit na martilyo at isang bagong pako. Sa harap ng pintuan, dahan-dahan niyang tinanggal ang karatulang Mateo. Pagkatapos, gamit ang buong pag-iingat, muli niyang ikinabit ang mga kulay rosas na titik na bumubuo sa pangalang Amara. Ang bawat pukpok ng martilyo ay tila pagpapatibay sa kanyang bagong buhay. Dito ka lalaki anak, sa silid na ito, kung saan walang sinuman ang may karapatang magpaalis sa'yo. Bulong niya habang hinahaplos ang karatula. Sa hapon na iyon, habang nag-aayos ng mga gamit sa dating opisina ng kanyang yumaong ama sa loob ng bahay, may napansin si Elena sa ilalim ng isang lihim na compartment ng desk. Isang kulay dilaw na sobre na may nakasulat na pamilyar na sulat kamay. Para sa aking mahal na Elena. Nang hinig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ang sobre. Isa itong sulat mula sa kanyang ama. Isinulat ilang linggo bago ito pumanaw. Anak, alam kong darating ang araw na masusubok ang iyong katatagan. Ang bahay na ito ay higit pa sa semento at bakal. Ito ang aking huling regalo sa iyo dahil alam kong may mga taong susubukan kang lamangan. Huwag mong kakalimutan ang dokumentong nakatago sa likod ng ating family portrait sa sala. Iyon ang magliligtas sa iyo kung sakaling mawala ang lahat. Mabilis na nagtunggo si Elena sa sala at kinuha ang portrait. Sa likod nito, nakadikit ang isang maliit na susi at isang dokumento ng trust fund na sadyang inilaan ng kanyang ama para lamang sa kanya at sa kanyang magiging apo. Isang pondong hindi kailanman maaring galawin ng sinumang asawa o ibang tao. Napaupo si Elena sa sahig habang yakap ang sulat ng kanyang ama. Ang mga luha niya ngayon ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ngayon niya naintindihan kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito, upang matutunan niyang maging matatag,
at protektahan ang pamana ng kanyang pamilya. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita ni Elena ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay ginto at lila. Isang panibagong bukas ang naghihintay. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling pagkakatuklas ni Elena sa kanyang sariling lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang hindi inaasahang katok ang narinig niya sa pinto. Isang estrangero ang nakatayo sa labas. May dalang isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan ni Renato. Ngunit ang nagpadala ay mula sa isang hindi kilalang sangay ng ospital. Ang bawat pahina ng medical na ulat na nasa loob ng kahon ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na matagal ng pilit binubuo ni Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang opisina, binasa niya ang mga katotohanang sadyang itinago ni Renato sa kanya, at marahil ay maging sa sarili nito. Chronic kidney disease, stage 4. Ang petsa ng diagnosis ay bago pa man dumating si Sofia sa kanilang buhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena habang napagtatanto niya ang lahat. Ang pagmamadali ni Renato na kuhanin ang kanyang pera, ang pagbebenta ng mga ari-arian, at ang desperasyong makakuha ng malaking halaga ay hindi lamang pala para sa luho ni Sofia, kundi para sa sarili nitong dugong unti-unti nang nalalason ng sakit. Kinabukasan, dinala ni Elena ang kahon sa isang maliit at madilim na boarding house sa labas ng subdivision. Doon niya natagpuan si Renato, nakahiga sa isang manipis na kutson, malayo sa rangya ng bahay na dati nalang pinagsaluhan. Wala na ang mapagmataas na lalaking sumampal sa kanya. Ang kaharap niya ngayon ay isang anino na lang na nakaraan, maputla, payat, at may mga matang wala ng buhay. Elena, bakit ka narito? Mahinang tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat pantig. Dinala ko ang mga gamit mo mula sa ospital, sagot ni Elena habang inilalapag ang kahon sa tabi ng kama. Bakit hindi mo sinabi, Renato? Bakit kailangan mong magnakaw at manakit para lang sa gamot mo? Yumuko si Renato. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang tuyot na mga palad. Akala ko, kapag may pera ako, kapag kasama ko si Sofia, malilimutan ko ang takot ko sa kamatayan. Pero sa huli, siya rin pala ang hihigop sa huling lakas ko. Patawarin mo ako, Elena. Nawala ang lahat sa akin dahil sa sarili kong kaduwagan. Hindi lumapit si Elena upang hawakan ang kanyang kamay. Nanatili siya sa tamang distansya, isang distansyang itinakda ng lahat ng sakit na dinanas niya. Pinatawad na kita, Renato. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang puot sa puso ko habang pinalalaki ko si Amara. Magpapadala ako ng tulong para sa mga gamot mo buwan-buwan, ngunit huwag mong asahan na makakabalik ka pa sa bahay namin. Ang bahay na iyon ay para na lamang sa mga taong marunong magmahal ng totoo. Iniwan ni Elena ang boarding house nang may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapon ng huling bakas ng pagtataksil na yumurak sa kanyang pagkatao. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, sinalubong siya ng halahak ni Amara na karga-karga ni Aling Rosa sa harden. Ang mga halaman na dati ay lanta ay muling namumukadkad, tila nakikiramay sa paghilom ng sugat ng kanilang amo. Pumasok si Elena sa silid ni Amara. Hinaplos niya ang mga bagong kurtinang kulay pastel at ang mga laruang maayos na nakasalansan. Ang silid na ito, na dati ay naging simbolo ng kanyang pagkatalo, ay isa na ngayong templo ng pag-asa. Kinuha niya ang isang frame at inilagay doon ang unang litrato nila ni Amara na silang dalawa lang, masaya, malaya, at matatag. Tapos na ang bagyo, anak, bulong ni Elena habang pinagmamasdan ang kanyang sanggol. Mula ngayon, ang boses lang ng pagmamahal ang maririnig mo sa loob ng mga dingding na ito. Sa paglubog ng araw, lumabas si Elena sa balkonahe. Ang langit ay nagmistulang isang obra maestra ng kulay kahel at lila. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa kanyang pisingi. Ngunit,
Hindi na ito ang hanging nagdadala ng ginaw ng bodega. Ito ay hanging nagdadala ng pangako ng isang panibagong simula. Ang kanyang negosyo bilang isang independent financial consultant ay nagsisimula na ring lumago. Maraming kababaihan ang lumalapit sa kanya. Humihingi ng payo, hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung paano muling itatayo ang sarili matapos ang isang pagkawasak. Si Elena ay hindi na lang isang biktima. Siya na ang nagsisilbing parola para sa iba. Ngunit habang tinititigan niya ang gate ng kanilang bahay, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyang huminto sa tapat. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba, si Attorney Gabriel, ang kapatid ni Attorney Lara, na matagal nang nagpapakita ng tahimik na suporta sa kanya. May dala itong isang basket ng mga sariwang bulaklak at isang liham na hindi para sa korte, kundi para sa kanyang puso. Napatigil si Elena. Ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong uri ng kaba. Isang kaba na hindi habel sa takot, kundi dahil sa posibilidad ng isang pag-ibig na marunong maghintay at rumespeto. Handa na ba ako? Tanong ni Elena sa kanyang sarili. Tumingin siya sa langit at tila narinig niya ang bulong ng kanyang ama sa hangin. Mabuhay ka para sa iyong sarili, anak. Karapat-dapat kang lumigaya. Huminga ng malalim si Elena. Inayos ang kanyang buhok at dahan-dahang bumaba ng hagdan upang buksan ang pinto. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng kasiguraduhan. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Ang silid ng pag-asa ay hindi na lamang isang kwarto sa loob ng bahay. Ito na ang buong mundo ni Elena. 3 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga alon sa dagat na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng nakaraan sa buhanginan. Ang bahay na dati ay naging saksi sa mga hikbi at pagsisikip ng dibdib ni Elena, ay punong-puno na ngayon ng liwanag at halimuyak ng mga sariwang bulaklak mula sa harden. Wala na ang madilim na pasilyo, wala na ang amoy ng amag, at lalong wala na ang bigat ng pait na dati ay tila nakakadena sa bawat sulok ng mga dingding. Suot ang isang simpleng bestidong kulay asul, nakatayo si Elena sa gitna ng sala habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Amara. 3 taong gulang na ang bata, masayahin, at may mga matang nagniningning sa kuryosidad. Kasalukuyan itong naglalaro kasama si Aling Rosa, na nanatiling tapat na kasama ni Elena sa lahat ng hirap at ginhawa. Ang bawat tawa ni Amara ay tila isang himig na nagpapagaan sa kaluluwa ni Elena, isang patunay na ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay nagbunga ng isang matamis na tagumpay. "Mama, look! I made a flower for you!" sigaw ni Amara habang ipinapakita ang isang guhit sa papel. Lumapit si Elena at hinalikan ang noo ng anak. "Napakaganda, Amara. Gaya mo, punong-puno ng kulay ang ating buhay." Pumasok si Elena sa silid ni Amara, ang silid na naging mitsa ng kanyang pakikipaglaban. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga titik ng pangalan ng anak sa pintuan. Hindi na niya nararamdaman ang hapdi ng nakaraan. Ang galit kay Renato at Sofia ay tuluyan ng natunaw, napalitan ng isang malalim na katahimikan at kapanatagan. Alam ni Elena na si Sofia ay nagsisilbi pa rin ng kanyang parusa sa loob ng rehas, habang si Renato naman ay pumanaw na noong nakaraang taon sa loob ng pasilidad, kung saan siya inalagaan. Binigyan siya ni Elena ng isang disenteng libing, isang huling paggalang sa lalaking naging bahagi ng kanyang kabataan. Ngunit hindi na naging bahagi ng kanyang kinabukasan. Ang katarungan para kay Elena ay hindi lamang ang pagkakapanalo sa korte o ang pagbawi sa bahay. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng sarili. Ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi dinurog ng pagtataksil, kundi binuo ng sarili niyang katatagan. "Elena, handa na ang lahat sa labas." Wika ng isang baritono at malumanay na boses. Lumingon si Elena at nakita si Gabriel na nakasandal sa hamba ng pinto. Sa loob ng 3 taon, nanatili itong isang matatag na pundasyon para sa kanya. Hindi ito nagmadali, hindi ito namilit.
Hinayaan nitong maghilom ang puso ni Elena sa sarili nitong bilis. Ang kanilang relasyon ay tila isang dahan-dahang pagsikat ng araw. Maliwanag, mainit, at puno ng pag-asa. Salamat, Gabriel. Lalabas na kami. Nakanghiting sagot ni Elena. Hawak ang kamay ni Amara. Lumabas si Elena sa balkonahe ng kanilang bahay. Doon ay naghihintay ang ilang mga kaibigan at ang mga kababayhang tinutulungan ni Elena sa kanyang foundation. Ang tahanan ni Elena ay naging isang kanlungan para sa mga inang nakaranas ng pang-aabuso, kung saan itinuturo ni Elena ang kahalagahan ng pagiging mulat sa pananalapi at ang lakas ng legal na karapatan. Tumingin si Elena sa kalangitan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iwan ng isang gintong guhit sa abot tanaw. Naalala niya ang gabing itinapon sila sa ulan, ang dilim, ang lamig, at ang kawalang pag-asa. Ngunit ngayon, sa gitna ng init ng pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya, alam niyang ang bawat patak ng ulan noon ay kailangan upang diligan ang mga binhi ng kanyang bagong buhay. Nakamit ko na ang binian, Papa, bulong ni Elena sa hangin, tila kinakausap ang kanyang ama. Wala na akong takot. May sarili na kaming silid ng pag-asa na hindi na kailanman muling mawawala. Ang kwento ng bakas ng pagtataksil ay natapos na. Ang natitira na lamang ay ang mga bakas ng pagmamahal, ng pagpapatawad sa sarili, at ng isang matapang na paghakbang patungo sa habambuhay na kaligayahan. Isinara ni Elena ang kanyang mga mata at ninamnam ang bango ng sampagita sa paligid. Ang kanyang puso ay buong-buo na. Wala nang puwang para sa pot, tanging para sa pasasalamat. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa kanyang tahanan, ang kanyang fauday, ang kanyang sanktuaryo. Dito, sa bahay na ito, ang bawat bukas ay isang panibagong pagkakataon upang muling magmahal ng walang pag-aalinlangan. Ang tagumpay ni Elena ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat babaeng naniwala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi ay laging may darating na umaga.